welcome back to my channel. Now it's Saturday. It's a very beautiful Saturday. And then, share ko lang ito yung routine ko pag Saturday. After ko mag-walking ng dog, eto na, dalawang timbayan. Pupunta ako sa parking area. Then, I will do car washing. Samahan niyo po ako. Tara! Antay po tayo ng leaf, pababa. Ayan, buti na lang binilhan ako ng trolley ng amo ko kasi nagdadala ako ng water. Ayan, dito na yung leaf. Papasok na po tayo. Na tayo sa basement, sa parking area. Papakita ko po sa inyo kung paano mag-car wash. Yan po yung buhay ko dito bilang OFW. Babangon ng 8 o'clock, ilalakad yung aso, mag-akyat, mag-aalmusal ako, and then now, car washing naman habang matutulog pa ang aking mga police. Dito na po ako sa parking area. Yan, hila-hila ko ito. Papunta doon. Nandun na yung car na yon, yun yung lilinisin ko. Tara! So, nandito na tayo guys. Yan. Anuhin natin ito. Ang gagawin ko is bali yung sa loob muna ang lilinisin natin para
sa back naman yung finisin natin. Kasi hindi naman nagalaw. Nandito yung concept ng alaga kung aso. Since kasi ang baby nila is aso at dog lang. Ayan, laging naka-ready dito sa compartment ng car. Yung stroller ng alaga kong aso, yung car seat niya. Yun. Ganon nila kamahal yung aso nila. They treat him as a baby. Parang ganon. Kaya nga nung sinabi ko na, boss, ba't hindi pa kayo mag-baby? Sabi, kawawa daw si Lambo. Kasi magsiselos. And they are planning to have a baby after 2 years daw. So, okay, kako. Kasi minsan nakaka-bored guys yung aso lang. Pero, naisip ko, siguro mas okay din. Kasi siguro pag aso at saka baby, baka hindi na ako masyadong, alam nyo yun. Siyempre, mas pa-priority mo na yung baby. So, parang sa tingin ko, parang kasi matanda na yung alaga kong aso. So, parang siguro naisip nila na hindi na magtatagal. So, na lang sila magbe-baby. Ganun, no? May mga ganun talaga. They really love their dog. Which is napamahal na rin sa akin. Ganun pala mag-alaga ng dog, guys. Tsaka lalo pa pag ang sweet-sweet ng dog. Yun. So, tapos na ako sa inside ng car. Ang gagawin naman natin ni Papa, liguan na natin ang baby nila. So, ito na tayo. Ay, pag tubig lang naman guys, ganun. Ano lang ng konti. Kasi sasabunin mo siya. Hindi kailangan na. Kasi hindi pwedeng mag-ano ng maraming water. Pero dahil ang management. Tapos, yun na yung shampoo niya. Yung shampoo. Yan. Kasi ito, nalamin ko lang siya. Ayan, bulat na siya. Okay. Nalamin siya. Carpintero nung nasira yung cabinet sa amin. Natuwa naman yung amo ko kasi bakit daw alam kong gawin yun. Meron naman kasi mga tools. Yung balik dito yung cabinet. Parang masakit talaga. Tawag pa nila kasi sila pag may sira puro tawag sa gagawa. Gagawa ako. Tapos pag may pag yung
aircon ginawa ako. Tapos, nagpasalamat naman sila, pero sabi nila sa akin, next time daw, huwag ko nang linisin yung malalaking yung aircon kasi meron na pala silang every 6 months na maintenance noon. So yun, sabi ko, okay. Sabi na sa akin ng boss ko, wala ka na bang ginagawa kasi pati yung hindi mo dapat gawin ginagawa mo. Sabi ko, wala, minsan kasi nabuboard ka ako. Nakakatuwa, no? So, yun, happy ako guys kasi napunta ako sa kanila. Dala ko, no? I-share ko lang po. Tapos yung mga ito, nagkita ko sa akin, yung mga yan. Natutunan. Ayun, tapos na po. Babalawang ko na siya. Kabilis. try na natin siya. Ganito na po. Super easy. Hindi ko makapagod po. Siyempre, tutuan ka. Lakas. Hindi mo nga kumain ako ng heavy breakfast na ito. Ano ba?
Wina-wipe na natin siya, guys. So, ayan guys. Madinis na siya. Na-dry ko na siya. Pero, syempre, last niyan yung gulong. Yung gulong. Yan naman ang konting brush lang yan. Then, meron kasi akong ginagamit na spray para sa wheel niya and then sa tire niya. So, yun. Yan next natin. Pero grabe guys. Nagpapawisan na ako. Look. Grabe. Salamat sa panunod guys. Wala. Sinishare ko lang yung Saturday morning ko. So yeah. Parang exercise na rin yun. Nag-walking in the morning with the dog. And then now car washing. Siyempre super duper yung energy mo. So yeah. That's my Saturday. So gagawin ko na ngayon yung gulong. So nakikita pa. Ano kasi nakaharang sa gulong. Ayan. So, ito kasi ang gamit ko sa gulong. Ito lang. So, na ba yun? Ito. Ito po. I-spray lang po natin siya. Spray lang siya. At hindi na siya banlawan. Kasi mabilis siya mag-dry. Kaya magastos yung amo ko dito. Taklan na. Hindi ko lang gusto ang amo ko masyadong strong. Kasi size na. Tanggal yung ano yun. Then, sunod yan. Ito na. Yung spray. Para naman sa yung final ng aking car washing. And, ganyan po. Doon naman tayo sa kabila. Doon tayo sa kabila. Ko lang itong gamit. Apat na. Parang paligid. Sa kaya din. Pero bilis niya talaga po. Spray mo lang sa gano'n. Ang gano'n mo. Tapos na labo. I-brush mo lang gano'n. Tapos mo lang yung water. Clean. Easy. Tayo. So lang kayo guys. So guys, I'm done. Kakahingal. Grabe pawis ko. So yeah. Pawis. Masarap po kapawis in the morning. So look at me now. Oh my gosh. Oh, ang ipit ko hindi na maayos. Ayan po. Hindi ko piling yan yung ano ng aking yan, malinis na po siya. So, yeah guys. Tapos na tayo magbilis ng ating car. Magpapahinga muna tayo dito. Dot na konti. Chika-chika. Kasi bago ako umakyat, kailangan nakapag-rest na ako. Then, pag-akyat ko doon, ako'y maliligo na. Then, siyempre, gagawa na rin ako ng ibang gawaing bahay. Kasi sigurado gising na sila. And, yeah, start na yung work for Saturday. And, I don't know kung dinner sila tonight. Kasi sabi kagabi, they might change their mind. Pwede silang mag-dinner dito or mag-dinner out na lang. So, anyway, wala namang problema sa akin. Lagi naman ako naka-ready. So, yeah, and after this, bakit this? So, ayun, naputol ko yung video ko.
rest muna tayo. So, bali, iligpitin ko yung aking mga, ayan, lalagay ko na ulit dito ang aking mga anek-anek, mga abobots, mga abobots na ipunasan natin, para pag ano, ayan, lalagay natin ito dito, para pag ano din sa bahay, lalagay ko na lang sa storage room. Then, use for next week na naman ulit. Tapos ito, iwa-washing ko yan na yung ginamit ko na yan. So, lalabahan ko pala siya. Hindi pwede pala sa washing machine kasi magrasa siya or iba-iba. Kasi hindi siya damit na pang karaniwang damit. So, yun. Hindi siya pwede nga sa washing machine. And then, I need to keep this on para easy na lang later yung pag-akyat ko. Dalawa siya. Ayan. Siyempre, iniligpit ko na rin ang aking mga abugot. Yung car key, andito na sa akin. Yung aking card. Yung aking card is here. And then, yung baon ko, hindi ko nakain kasi hindi pa naman ako nagugutom. Oh. Ano ba saan? Ito, pag-back. Nakalimutan ko pa ito. Ilagay sa ilalim. Very important. Guys, ganito po yung buhay OFW. Sa mga nangangarap pong mag-abroad, kailangan po malakas ang loob nyo kasi hindi po talaga madali mang ibang bansa. Maraming sakripisyo yung mawalay ka lang sa pamilya mo. It's very difficult, ano. Pero kailangan mo maging matatag, syempre. Kasi hindi po biro yung ng ibang bansa, guys. Hindi porke sinabing abroad, wow, abroad siya. Mas magandang pakinggan, yes. Pero hindi po madali. Kailangan yung magsakripisyo, kailangan malawak ang pangunawa mo, kailangan matatag ka, matapang ka, kasi may mga time na pag nagkasakit ka, ikaw lang mag-isa, swerte ka na lang kung mabait yung mga employer mo, papaghinahin ka. Pero tayo mga Pinoy, kahit may work, kahit may nararamdaman na work pa rin tayo. Kasi, syempre, mahihiya ka sa employer mo. Pero may mga employer naman, sige, you have to take a risk, ganyan-ganyan. Pasalamat tayo doon. Pero iba pa rin po pag nasa bansa natin. Pero dahil nga kailangan mo mag-work para sa family, you have to sacrifice everything. Yung pangungulila sa anak, kapatid, sa lahat ng kapamilya mo. Kailangan mong easy yun. Kasi, tulad ko, wala akong work sa Pinas. May anak ko, single mother ako, guys. So, I have to do everything for my son's future. At makatulong din sa aking family. May magpa-park lang ng sasakyan mo natin. Maingay ang kanyang car. Ayun siya, oh. Yun, guys. So, sa mga mag-a-abroad dyan, masarap pakinggan ay abroad siya, oo. Pero marami pong sakripisyong kailangan mga harapin.